Hello po mga kamisteryo. Bago ko po simulan yung kwento, gusto ko po munang ipakilala yung aming bagong channel, yung Purgatorio TV. Ito po yung bago nating tambayan para sa dagdag kilabot sa araw man o sa gabi. Abangan nyo rin po yung bago kong makakasamang narrator na si Miss Carrie, na siguradong magdadala rin po ng kilabot at excitement sa bawat kwento. May mga bagong videos na rin po sa channel na ito. Kaya bekenemen, pwede kayong mag-subscribe para mas lumaki pa po yung komunidad natin. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Tara na, simulan na natin yung kwento. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo sa Biringan Mystery. Isang misteryosong lugar na sinasabi nilang nakatagong syudad kung saan sobrang advanced ang sibilisasyon at teknolohiya at punong-puno daw ito ng yaman. Ayon sa mga kwento, may portal na naghihiwalay sa mundo natin at sa mundo nito na binabantayan umano ng mga engkanto. Para sa iba, ito ay totoong lugar na makikita lamang kapag napahintulutan ka. Pero para naman sa iba, katang isip lang daw yun, lalo na ng mga naghahanap ng pag-asang meron silang makikita sa gitna ng kahirapan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Erich at ibabahagi ko po sa inyo ang kwento naming magbabarkada. Ang aming kwentong kababalaghan. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong college days namin. Sa edad na yon, punong-puno pa kami ng enerhiya at hilig sa adventure. Kasama ko noon yung mga kaklase kong sina Fidel, Ami, Aldrich at Suzy. Mahilig kaming mag-explore ng mga abandoned places at minsan nag-urban exploring din kami. Isang araw, si Fidel ang nag-suggest ng bago naming pupuntahan. Ang tagal na din ang huli nating explore ah. Oo nga, magsa-summer na. Wala ba tayong plano kung saan tayo pupunta sa susunod? Basta, wag na sa nakakatakot. Sabi ni Erich, last time daw hindi siya nakatulog. Ano ka ba? Joke lang yun, Ami, no? Ang bilis mo namang maniwala. Teka guys, may suggestion ako kung gusto nyo lang naman. Oh, saan na naman yung suggestion mo? Yung huling suggestion mo sa ospital at haunted house. Hindi na ako naniniwala sa mga ganun Oo nga. Ano kaya kung magsama tayo ng mga paranormal? Ha? Baka kung ano-ano lang yung mga sabihin no? Mabudol pa tayo. At saka mas bet ko kung tayo-tayo lang. Oo nga, tama tong si Ami. Parang mas may thrill kung tayo lang. Hindi na yung gagamit ka ng mga gadgets na hindi mo naman alam kung totoo o gumagana talaga. Teka lang, ang dami nyo na agad sinabi. Hindi nyo pa nga napapakinggan yung suggestion ko. Narinig nyo na ba yung Biringan? Biringan? Parang narinig ko na nga yan sa tita ko. Nako Fidel ha, baka kung ano lang yan. Oo nga, ano ba yung Biringan? Parang ngayon ko lang narinig yan. Ang sabi nila, yung Biringan daw ang tinatawag na Lost City sa Pagsanghan Samar. Lost City? Paano natin mapupuntahan yan kung nawawala siya? Tumawa kayo, nagpapatawa siya. Teka, seryoso na. Bali ito daw Biringan, isang urban legend. Sinasabi nilang hindi ito nagpapakita basta-basta kung hindi ka daw nila pahihintulutan. Naku teka, parang lalo naman akong naguluhan sa sinasabi mo Fidel. Sinong nila? Sa pagkakataong to Mystery, para bang naguguluhan ako sa sinasabi ni Fidel. Naghahalo sa akin ang tataka at pagkainteresado.
Hanggang sa sumeryoso ang mukha ni Fidel at isa-isa niya kaming tinitigan bago magsalita. Ang mga engkanto raw ang nagbabantay doon. May mga nagsasabing nakakita na sila pero wala pa talagang makapagpatunay. So, ang ibig mo bang sabihin, titignan natin kung magpapakita sila sa atin at kung papahintulutan nila tayong pumunta sa lugar nila? Tumpak, magpapalipas tayo ng gabi ron sa isang isolated na lugar kung saan sinasabing lumalabas yung biringan. Aba, mukhang exciting nga yan. Oo nga, game ako dyan. Kung game na kayo, di sama na rin ako. Ano pang magagawa ko? Yun, sige sa sem break natin gawin. Huwag muna tayong mag-beach. At iyon na nga, Mystery, na pagkasunduan namin ang plano. Nang dumating ang sem break, inihanda namin ang mga gamit para sa camping, mga tent, pagkain at iba pang pangangailangan. Sumakay kami ng barko papuntang Samar. Ilang araw ang biyahe namin hanggang makarating kami sa Pagsanghan. Nagtanong-tanong kami sa mga lokal kung saan matatagpuan ang lugar na sinasabing may portal papuntang Biringan. Tinuro naman kami sa isang kalsada papasok sa isang bayan. Sumakay kami ng tricycle papunta doon. Habang bumabiyahe, napansin namin ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Paliblib na ang lugar at ang tahimik na. Habang nasa tricycle, nagkaroon kami ng pagkakataong makipag-usap sa driver. Bakit nyo naisipang pumunta doon? Ang babata nyo pa. Hindi namin alam kung ano ang isasagot dahil baka hindi niya kami dalhin kapag nalaman niyang curious lang kami. Mabuti na lang at nakaisip agad ng dahilan si Fidel. Kailangan po kasi namin para sa thesis, Tay. Thesis? Alam niyo bang maraming kwento sa lugar na yon? Kaya nga po nagkaroon kami ng interes. Mukhang magandang isama sa thesis namin. Mga iha, paalala lang mag-ingat kayo doon. Kung may maramdaman kayong kakaiba, umalis na kayo agad. Tay, ganun po ba kadelikado doon? May mga kwento lang kasi. Ang sabi nila, may isang taga Maynila noon na pupunta raw roon. Catalina ang pangalan. Nakapasok daw siya sa Biringan. Pero ayun daw, hindi na nakabalik. Baka naman po gawa-gawa lang yun, Tay. Maaaring ganun nga. Pero ayon sa kwento, nagpapadala daw siya ng sulat sa mga magulang niya. Ang sabi niya, nasa maayos na lugar siya. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero wala namang masamang mag-ingat. Salamat po sa impormasyon, Tay. Isasama po namin yan sa thesis namin. O siya, nandito na tayo. Magtanong na lang kayo dyan kung sino ang pwedeng magsakay sa inyo ng bangka. Salamat po, Tay. Mag-ingat din po kayo pabalik. Kayo ang mag-ingat doon sa pupuntahan nyo. At dito na nga nagsimula ang aming kakaibang karanasan, Mystery. Pagkababa namin ng mga gamit, napansin agad namin ang malaking pagkakaiba ng lugar na yon kumpara sa bayan kung saan kami nanggaling. Kitang-kita sa mga itsura at pananamit ng mga tao, lalo na ng mga bata, na mahirap ang pamumuhay doon. Maya-maya, unti-unting lumapit sa amin ang ilan sa mga residente, kabilang si Mang Isidro. Isa siyang matanda, maitim ang balat at halatang pangingisda ang ikinabubuhay. Nang malaman niya kung saan kami pupunta, agad siyang nagdalawang isip. Hindi para sa sarili niyang kaligtasan, kundi para daw sa amin.
Napansin niya siguro na mga bata pa kami kaya ganoon na lang ang pagtataka niya. Hapon na nang makarating kami sa lugar na yon. Sinabi ni Mang Isidro na kailangan muna niyang ayusin ang bangkang demotor bago daw kami makaalis. At dapat raw kaming makaalis bago dumilim. Habang naghihintay kami sa may pangpang, abala siya sa pag-aayos ng bangka. Maganda at malinaw ang tubig sa paligid, Misteri. At may mga batang masayang naliligo at nagtatampisaw. Habang abala kami sa pagtiyak na kumpleto ang mga dala naming gamit para sa magdamag, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin, si Lolo Paeng. Nagpakilala si Lolo Paeng bilang isang pinakamatandang residente sa lugar. Ang kwento niya, ilang beses na raw siyang nakapunta sa lugar na pupuntahan namin. Pinapaalalahanan niya kami na bawal magdala ng matutulis na bagay at bago raw pumasok sa lugar, kailangan naming humingi ng pahintulot sa mga nagbabantay na nilalang doon. Binalaan niya kami na mag-ingat at ipakita ang respeto sa lugar. Tumango lamang kami at sumagot ng opo. Nang tawagin na kami ni Mang Isidro, nagpaalam na kami kay Lolo Paeng at sumakay na sa bangka. Sa biyahe, nag-usap kami ni Mang Isidro tungkol sa lugar na tinatawag nilang Biringan. Tay, totoo po ba talaga yung Biringan? Totoo iyon. Marami nang nakapagpatunay mula sa bayan namin. Sinasabi ng mga matatanda na lumilitaw ito sa gabi habang sila'y nangingisda. Totoo rin po ba na may mga engkanto doon, Tay? Oo, ang sabi-sabi, may malaking pinto ang lumalabas kapag nagpapakita ang Biringan. At kapag pumasok ka roon, hindi ka na makakalabas pa. Tay, puntahan niyo na ba yung lugar na pupuntahan namin? Sa totoo lang, Ineng, hindi pa ako nakakapunta doon. Iwas din ako sa lugar na yon dahil nga sa mga engkanto. Pero ito, dalhin niyo itong itak. Pangtabas lang ito ng mga sanga habang naglalakad kayo. Pero ang sabi po kanina, bawal daw ang matutulis na bagay roon. Tama iyon. Pero kung kailangan niyong gumamit, magpapaalam kayo. Huwag kayong gagawa ng kahit anong walang pahintulot para hindi kayo paglaruan ng mga engkanto. So, hindi niyo pa rin po talaga nakikita yung lugar na yun? Pasensya na. Hindi ko pa talaga napupuntahan ang lugar na iyon. Hanggang dun lamang ang nalalaman ko. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, unti-unting bumungad na sa amin ang isang napakalaking bundok. Mga bata, nandito na tayo sa tinatawag nilang sentro. Bandang doon ibababa ko na kayo at bukas ng umaga ko naman kayo susunduin. Maraming salamat po ulit, Tay Isidro. Mag-ingat kayo mga anak ha. Sana sundin niyo ang mga paalala ko sa inyo. Isa-isa kaming bumaba ng bangka. Nang makalapag na ang aming mga gamit, nagpaalam agad si Mang Isidro at umalis. Halos padilim na nang makarating kami doon. At si Fidel na may hawak na itak na ipinahiram ni Mang Isidro ang nanguna sa paglalakad. Oy Fidel, ginagawa mo ba yung sinasabi sa'yo? Ano? Alin naman yun? Yung magpapaalam ka at magtatabi-tabi po. Oo nga pala no. Tabi-tabi po mga engkanto. Tatabasin ko lang po yung mga dahon ha. O ayan, masaya ka na. Sira ka talaga, Fidel. Baka mamaya, ikapahamak pa natin yan.
Hay nako, maghanap na tayo ng lugar para magtayo ng tent. Kinakagat na ako ng mga insekto. Oo nga, basa na rin ang mga paa natin. Baka mamaho pa. Sa banda ron pa tayo siguro. Hindi pantay ang lupa dito, tsaka basang-basa pa. Mukhang naaabot ng high tide. Sumunod naman kami kay Fidel at naglakad pa kami ng ilang minuto bago namin napagdesisyonan kung saan magpapalipas ng gabi. Napili naming manatili sa isang medyo malawak na bahagi ng lupa na napapaligiran ng mga puno. Perpekto para pagsabitan ng tali. Agad naming inilapag ang mga gamit. Si Fidel, Ami at Susie ang nagtayo ng tent, habang kami ni Aldrin ay inihanda ang mga gamit para gumawa ng apoy. Napakadilim na ng lugar, Misteri. Tanging tunog ng daloy ng tubig, mga hayop at mga insekto lang ang maririnig mo. Pagkatapos naming kumain, napagdesisyon na naming huwag munang matulog at hintayin na mamatay ang apoy sa harap namin. Guys, tingin nyo ba magpapakita sa atin ang biringan? Malamang hindi, lalo na't wala kang respeto sa lugar, Fidel. Pero diba, sabi nila, kung papayagan kang makita ang biringan, magpapakita talaga to. Baka nga hindi biringan ang magpakita. Baka engkanto lang. Medyo creepy nga ang lugar, hindi ba? Huwag mong sabihing natatakot ka sa gubat, Aldrich. Mas nakakatakot pa rin yung ospital na napuntahan natin dati. Ako naman, ang mas kinakatakot ko kung mayroong ahas o mabakis na hayop dito. Ay nako, kung hindi talaga papakita yung biringan na sinasabi mo, wala tayong magagawa. Dasal na lang tayo na maging ligtas tayo hanggang bukas. O siya, sige. Mauna na kayong matulog. Magbabantay kami ni Aldrich. Gigisingin na lang namin kayo kung magpakita yung biringan. O siya, mabuti pa nga. Akala ko talaga may thrill tong pagpunta natin. Mukhang magdamag lang akong papatay ng lamok eh. Sama-sama kaming mga babae sa isang tent, habang sina Fidel at Aldrich naman ay nasa kabila. Hindi ko na namalaya ng paglipas ng oras hanggang sa malalim na ang gabi. Bigla akong ginising ni Ami, bandang 5:00 na ng umaga. Rich, gising na. Maya-maya pa, darating na si Mang Isidro. Ha? Anong oras na ba? Pasado 5:00 na, girl. Sa totoo lang, kakatulog lang ata ng 2. Bumangon ka na. Gumawa kami ni Susie ng kape. Sige, lalabas na ako, sandali lang. Paglabas ko ng tent, medyo maliwanag na ang paligid, pero malamig pa ang hangin. Sina Fidel at Aldrich ay natulog sa tent, pero nakabukas ang zipper nito. Mukhang nagbantay pa rin ang 2. Maya-maya lang, inabot na sa akin ni Ami ang isang tasa ng kape. Ay nako, wala man lang nangyari o kahit anong kakaiba tungkol sa biringan. Oo nga baka naman talagang urban legend lang yun. O kaya naman, baka hindi lang talaga para sa atin. Pero kung nagpakita yun, pupuntahan mo ba? Diba ang sabi nila, lahat daw ng nakakapasok doon, hindi na nakakabalik. Depende, kung maraming pogi, baka. Loko ka talaga, Ami. O siya, tara na. Ligpitin na natin ang mga gamit bago pa dumating si Mang Isidro. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, 2 kami ni Ami na nagtitiklop ng tent habang si Susie ay nililigpit ang mga pinagkainan. Bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na sigaw. Ah! Agad naming nabitawan ni Ami ang aming hawak. Sina Fidel at Aldrich naman ay napabalikwas ng bangon mula sa kanilang tent. Oh Susie, anong nangyari sa'yo? Sobrang sakit ng ulo at tiyan ko. Grabe, ang sakit.
Hala, bakit kaya? Pare-parehas naman tayo ng kinain at ininom. Walang tigil ang paghiyaw ni Susie dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa biglang may maitim na likidong lumabas mula sa kanyang bibig. Nagulat at natakot kaming lahat. Patuloy lang ang paglabas ng likido hanggang sa napaupo at napasubsob si Susie sa lupa. Agad siyang inalalayan ni na Fidel at Aldrich pero halos mabitawan nila ito nang makita ang sumunod na nangyari. Mystery, may dugo nang lumalabas sa ilong, tenga at mata ni Susie. Diyos ko, Susie! Anong nangyayari sa'yo? Hindi kaya nakagat siya ng ahas? Hindi ko alam. Kayo ang kasama niya rito. Ano ba talaga nangyari? Hindi rin namin alam eh. Mabuti pa, umalis na tayo dito. Bago pa kami makakilos, Mystery, biglang nangatog ang katawan ni Susie at bigla itong nagwala. Halos maitulak sina Fidel at Aldrich sa lakas ng kanyang galaw. Hanggang sa bigla siyang bumagsak sa lupa at nagsimulang mangisay. Napasigaw naman kami ni Ami dahil sa takot at pag-aalala kay Susie. Sa puntong yun, nawala na siya ng malay. Aldrich, samahan mo sila, Ami. Hintayin niyo si Mang Isidro. Ako na magbabantay dito kay Susie. Sige, mag-ingat ka rito. Oo, mag-ingat din kayo ha. Teka, dalin mo tong itak. Nagmamadali kaming tumakbo sa lugar habang nag-aalala para kay Susie. Pero bago pa kami makalayo, narinig namin ang malakas na pagsigaw ni Fidel. Dahil dito, agad kaming bumalik sa lugar. Mystery, halos manigas yung mga paa namin sa nakita namin. Hawak ni Fidel ang kanyang tiyan at ulo habang mabagal siyang lumalapit sa amin. Unti-unti nang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong, mata at tenga. At katulad ng nangyari kay Susie, bigla siyang nanigas, napahiga at nawalan ng malay. Sa sobrang takot ko, nagtago ako sa loob ng tent. Si Aldrich naman ay agad lumapit para tingnan ang kalagayan ni Fidel, habang si Ami ay tila nawala sa sarili at hindi na makaalis sa kinatatayuan niya. Napansin ko ring nag-iba ang aura ni Aldrich. Unti-unti siyang tumayo at tumingala sa langit. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla niyang pinunit ang suot na damit. Tinatawag ko naman si Ami noon, pero nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan niya. Tila tulala. Bigla namang kinamot ni Aldrich ang kanyang tiyan, Mystery, na para bang may halong galit ang bawat hagod. Sa sobrang diin ng pagkakamot niya, nagkaroon ng malalim na sugat ang kanyang balat. Lumalim pa ang mga sugat na nilikha ng kanyang mga kuko. At pagkatapos ng kanyang tiyan, kinamot naman niya ang kanyang liig at muka. Puno na ng sugat at dugo ang kanyang buong katawan, Mystery, at naiiyak na lamang ako sa nangyayari sa mga kaibigan ko. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at lumabas ng tent upang tumakbo. Pero bago ko magawa yon, nakita kong para bang nagkabali-bali ang daliri ni Aldrich. Napasigaw siya ng malakas at bumagsak na lang sa lupa. Nais ko sanang hilahin si Ami para tumakas, pero tila nawala na siya sa sarili. Naglakad siya ng diretsyo at huminto sa harap ng isang malaking puno. Doon, sinimulan niyang iuntog ang noo niya sa puno. Palakas ng palakas ang bawat tunog. Kitang-kita ko ang dami ng dugo na tumutulo mula sa kanyang pumutok na ulo. Pero
Para bang hindi niya ito nararamdaman kasi tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Wala na akong nagawa kundi tumakbo palayo. Sinundan ko ang daang nilikha ni Fidel gamit ang tabas ng damo. Pero habang naglalakad ako, napansin kong tila ibang lugar ang napuntahan ko. Sa pagsunod ko sa daan, napadpad ako sa isang lugar na may abandonadong kabahayan. Ang mga bahay ay gawa sa pawid at kawayan at halatang wala nang nakatira roon. Kapansin-pansin din ang katahimikan ng lugar, pero narinig ko ang mga tila tawanan ng matatanda at mga batang para bang nagtatago. Sa takot ko, hindi ko na piniling dumiretso roon at nag-iba na lang ako ng direksyon. Habang naglalakad, narinig ko ang tunog ng daloy ng tubig, kaya yun yung sinundan ko, Misteri. At sa wakas, nakalabas ako ng kakahuyan at nakita ko si Mang Isidro na naghihintay sa bangka. Halata ang gulat niya nang makita ako. Oh iha, anong nangyari sa inyo? Kanina pa ako rito. Mang Isidro, tulungan niyo po yung mga kaibigan ko. Bilisan po natin. Hindi ko na nagawang sumagot pa dahil nawalan ako ng malay. At nang magising ako, nasa isang bahay na ako, nakahiga. Agad akong inilalaya ni Mang Isidro nang bumangon ako. Doon ko nakita ang mga kaibigan ko, nakahiga at wala ring malay, habang pinapausukan ng punong albularyo sa lugar na yun. Tinanong ko si Mang Isidro kung ano ang nangyari pagkatapos kong mawala ng malay. Sinabi nitong hindi daw siya nagpuntang mag-isa sa kakahuyan. Mabuti na lang daw at may nadaang mga bangkero kaya humingi siya ng tulong dito. Nang makita daw nila si Fidel, Aldrich, Ami at Suzy, nakahiga raw ang mga ito sa lupa ng maayos at pantay-pantay, para bang may nagsalansan sa mga ito. Tinanong ko rin kung nadala ba sa ospital ang mga kaibigan ko, lalo na si Aldrich na maraming sugat sa katawan. Ayon kay Mang Isidro, wala naman daw mga sugat o dugo sa katawan nila nang makita ang mga ito. Parang natutulog lang daw ang mga ito, pero ayun nga lang, hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Nang magkamalay ang mga kaibigan ko ilang araw pagkatapos ng insidente, sinabi ng albularyo na napaglaruan daw kami ng mga engkanto sa lugar. Ang nakapagtataka lang, Misteri, hindi maalala nina Fidel, Aldrich, Ami at Suzy ang nangyari sa kanila ng umagang yun. Ang naaalala lang nila ay natulog sila at nagising na lang sa bahay. Nagpalipas pa kami ng ilang araw sa lugar bago kami tuluyang nagpaalam sa baryo. Lubos-lubos ang pasasalamat ko kay Mang Isidro at sa albularyo. Kahit hindi na natatandaan ng mga kaibigan ko ang mga nangyari, sapat na ang nakita ko upang hindi ko na ulitin ang karanasang iyon. Binalak pa sana nilang bumalik sa sinasabing biringan, pero lubos na talaga akong tumutol. Hindi ko na talaga maaatim na maulit pa ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri, at sana po nakapagbigay ito ng babala sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at naway mag-ingat tayong lahat.